po natin ang Pilipinas. Nandoon naman si kapatid na Danny Navales at kapatid na Rolando Antonio sa Balagtas, Bulacan. Kasama natin mga panauhin. Go ahead, Balagtas, Bulacan, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Balagtas, Bulacan, ang isa pong magtatanong sa inyo po ay si Alberto Buway Jr. Isang Iglesia ni Cristo at 31 years old po siya. Taga Burol 2nd, Balagtas, Bulacan. Isang under indoctrination na po siya, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ito na po siya. Magandang gabi po, Brad Eli. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at kaya pa po akong nakadating po sa lugar na to para makapagtanong po sa inyo. Ako po ay handog po sa Iglesia ni Cristo. Bale, ako lang po yung Iglesia ni Cristo na hindi po naniniwala na ang Panginoong Hesus po ay likas pong tao sa kalagayan. Gusto ko lang pong i-prove na tama po yung aking palagay na hindi po talaga siya tao dahil naguguluhan po ako kasi marami po kasing talatang ginagamit ang INC na nagpapatunay na si Jesus Christ po ay tao. So, meron din po akong mga talatang narinig na hindi po talaga siya tao. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, binigyan po ako ng pangunawa tungkol po sa bagay na ito. Gusto ko pong ma-prove lang po dahil kayo lang po ang kapagbibigay po sa akin ng magandang sagot po sa bagay na ito. Naguguluhan po kasi ko. Ang totoo, kapatid, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ang Biblia kasi nagtuturo ng mga ugat-ugat, mga origins, mga beginnings. Ang Biblia ganun eh. Kung babasahin mo Henesis 1:1, kapatid na Daniel, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tamo, ginagawan tayo ng Diyos ng awareness sa mga tinatawag na pasimula. Nang pasimula, nilikha niya langit. Tapos ang lupa. Tama naman yon. Kahit sa siyensya, the universe is older than the earth. Sabi ng mga siyentipiko, ang universo is more or less 13.7 billion years old. Ang tanong mo, si Kristo ba'y tao o Diyos? Kaya tayo napunta, binibigay ko sa iyo ideya na ang Biblia nagtuturo ng mga umpisa. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat manggaling siya kay Eva at saka kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? Yung katutubong kalagayan, Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yun. Wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon? Kasi kung ang pag-uusapan yung kanyang katawan, yung katawan ni Kristo, 30 taon lang siya mahigit nung siya ay mangaral Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose, ni Eli. Yon. Nang magpasimulang magturo ang Panginoong Jesus, 30 taon siya. Kaya nung mag-encounter sila nung mga kaaway niyang mga Hudyo, sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw. Nagalak siya't natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Yung salitang ay ako nga, sa English, basahin natin ang kahulugan ng ay ako nga. Sa translation ng New Living Bible, basahin natin, kapatid na Daniel. Jesus answered, "The truth is, I existed before Abraham was even born." I existed before Abraham was born. Bago pinanganak si Abraham, nag-i-exist na ako. Bakit? Ba't niya sinabing nag-i-exist na siya bago pa ipinanganak si Abraham? Kasinungalingan ba yon? O exaggeration ba yon? 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Di naman pala siya umiral lamang nung bago si Abraham Umiral na pala siya bago natatag ang sanlibutan. Paano mo sasabihin tao yan? Ang unang tao si Adan, ang pangalawa si Eva. Paano mo nasasabihin tao ngayon yan? Umiral siya bago pa nagkasanlibutan. Wala pang tao. Ang tao kasi nilalang sa alabok ng lupa. Wala pa lupa, wala pang planet Earth. Wala pa ang sanlibutan, ando na siya Ipinanganak na siya ng Ama. Kaya kay Kristo, nung nagsasalita siya, nasa lupa siya, may dalawang being, may dalawang kalagayan dun sa kanyang kalagayang nasa lupa. Ang isa doon, yung laman, yung katawan, pinanganak ni Maria yon, wala pang 50 taon yon. Pero sa loob ng katawan, nandun yung Kristo na anak ng Diyos, yung Berbo, na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Ayun. Yun ang dapat mong maintindihan doon. Dalawa ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang 50 taon at isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na yun ang anak talaga ng Diyos. Di ba si Kristo tinatawag anak ng Diyos, ano? Bakit? 2:7 ng awit. Pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At meron sinasabi, sa araw na ito ipinanganak kita. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Yung araw na siya ipinanganak, kailan yun? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun, bago ang sanlibutan naging gayon, pinanganak na siya ng Diyos. Alam mo ba, kapatid, yung prinsipyo niyan? Doon sa 3 ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin, kapatid na Daniel. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yan, maliwanag yan, ano? Ang Diyos ay Espiritu, ang Ama. Diba, alam mo yon? Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Tama ba yon? Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun Ngayon, yung Diyos na Espiritu, nanganak yun. Pinanganak niya. Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So yung Diyos na Espiritu nanganak, ang ipinanganak niya, ang anak niya, Espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng kabayo, kabayo.
Oh, ang anak ng kalabaw, kalabaw. Ang anak ng espiritu, espiritu rin. Ang ama ay espiritu. Nanganak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang sanlibutan na inatatag. E di nanganak na siya in the spirit world. At ang kanyang anak, yung nga ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos na espiritu, nung kailangang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawan tao na yon, yun ngayon ang ipinaglihi ni Maria. Dapat maintindihan mo yon. Yung katawan tao ang ipinaglihi ni Maria. Hindi yung anak ng Diyos ang pinaglihi ni Maria. Dahil wala pa si Maria ng anak ng Diyos. Ipinanganak na niya yung kanyang anak na espiritu ring kagaya niya. Siyempre, ang pinanganak ng laman, laman. Ang pinanganak ng espiritu, espiritu. Yung amang espiritu ng anak, espiritu yung anak niya. Nung kailangan suguin sa lupa para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan yung kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yon, pagpasok niya nung anak ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan, bakit pumasok siya sa sanlibutan? Hindi naman kasi siya taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi nag-umpisa yung anak ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, nung pumasok siya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ang ihahandog niya sa krus. Yung katawan na yon, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yon ang ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun ding katawan na yon ang nagutom, nauhaw, napagod, at finally, namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, abay, espiritu yon. Yun yung anak ng Diyos na wala pang mundo, ipinanganak na ng Diyos. Dapat mong maintindihan, kapatid, ano? Kaya pagkakausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi nila maintindihan dahil dalawang bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto tayong mga tao, meron din tayong dalawa eh. Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin. Sa'yo, sa akin, tayong lahat. Meron din tayong dalawa sa atin eh. Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:16, pakinggan mo. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayun, meron tayong pagkataong labas, meron namang pagkataong loob, no? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo, tumatanda. Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Tayong mga tao nga, meron tayong dalawang kasyangaan eh. Meron tayong dalawang kalagayan eh. Nasa loob at saka nasa labas. Di ba, kapatid, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin, meron tayong espiritu at meron tayong laman. Yung laman, yun yung pagkataon labas. Yung espiritu, yun yung nasa loob. Ano ibig kong sabihin sa'yo? Ang hindi alam ng mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maintindihan mo lang, kapatid, medyo malalim na ito eh. Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papansinin yon? Pagpasok niya sa sanlibutan, bakit papasok siya? Hindi siya dito nag-umpisa eh. Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan galing ang Panginoong Hesukristo. Sa 13:3 ay ganito nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama,
ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Asan ba ang Diyos? Hindi ba nasa langit? O basahin natin sa 6:38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Meron bang taong nag-umpisa sa langit? At ba't naman niya sasabihin bumaba siyang mula sa langit, kung galing lang siya sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Paano nagkita? Basahin uli natin ang 10:5 ng Hebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? Di yung galing sa langit, nung makapasok na, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Di yung katawan dito nag-umpisa sa lupa. Alin yung katawan? Yung ipinanganak ni Maria. Kaya dalawang entity yun Isang galing sa langit at isa namang nag-umpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun ngayon ang bumuo nung tinatawag na Jesucristo. Na tinatawag kung minsan anak ng Diyos, kung minsan tinatawag namang anak ng tao. Bakit? Dalawa kasi yung daladala niya Yung isang galing sa langit at yung isang nag-umpisa sa lupa. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Eto, sabi mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Talaga naman kasing wala pa 50 taon yung katawan pinanganak ni Maria, 30 lang mahigit ang sabi ni Kristo, bago pinanganak si Abraham, ako nga, ibig sabihin, sa kanya, mayroong kasyangaan, may entity na wala pa si Abraham, na umiiral na. At yun yung anak ng Diyos na ipinanganak niyang espiritu. Naintindihan mo, kapatid na Alberto? Opo. Meron pa po sana pong isang tanong pa, Bradley. Kung ganun po, dalawa po ba talaga yung Diyos o isa lang po talaga? Kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Opo. Kaya, ang bilang ng Biblia sa dalawa, isa lang. Kasi galing din naman si Eva kay Adan Although dalawa sila physically, pero isa sila spiritually kasi galing si Eva kay Adan 19:4. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung dalawa, isa lang yun si Eva at si Adan Dalawa physically, pero isa lang yun. Bakit? Kasi galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1:18, ganito nakasulat. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Pero dumating yung panahon na yung anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Kaya galing din sa kanya yung anak Bahagi ng kanyang kalagayan yon. Nasa sinapupunan ng Ama yon. Kaya hindi ka dapat na patangay sa katangahan na nagbibilang, ang binibilang ay ang Diyos. Huwag mong bilangin ang Diyos, walang bilang yun, infinite yun Hindi ka pwedeng mag-subtract at saka magdagdag o mag-addition sa infinite. Pakita ko sa iyo 1
one infinity plus one infinity is one infinity. Isang walang hanggan at isa pang walang hanggan, walang hanggan pareho yon. Hindi mo pwedeng bilangin yung walang hanggan. God is infinite. Tayong mga tao, finite tayo. Kaya mo nabibilang Pero yung infinity, hindi mo pwedeng bilangin yon. Paano mo bibilangin yung infinity, yung walang hanggan? Pwede mo ba sabihin, isang walang hanggan at saka isa pang walang hanggan? Pag walang hanggan talaga yun. Paano mong di-divide sa dalawa walang hanggan yun? You cannot say one infinity plus one infinity. Infinity nga yun. How will you divide it? How will you quantify it? Are you going to quantify something that is infinite? Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Kaya yung ama at anak, parehong walang hanggan yun Ba't mo pagbubukurin? Pareho nga silang walang hanggan. Hindi pwedeng pagbukurin yung parehong walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano pagbubukurin? Isa lang yun. Ganon ang ibig ko sabihin. And sabi ka ng Biblia, isang Diyos. Tanggapin ko, sabi ng Biblia, isang Diyos. Ano naman ang sabi ni Kristo? Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Wala palang nalalabag naman Kahit nabilangin mo Ako at ang Ama ay iisa. Walang nalalabag. Sabi mo, iisa lang ang Diyos. Iisa pa rin naman. Kahit silang dalawa, isa pa rin sila Bakit isa? Yung Ama, kapareho ng anak sa pagka-espiritu. Yung anak, kapareho ng Ama sa pag-iisip. Yung anak ay kapareho ng Ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit. Magkapareho sila Kaya iisa lang sila. Parang halimbawa, ang mga Kristiyano, pagka tayong lahat magkakadiwa, ano ang tawag sa atin ng Biblia? 3:28 ng Galacia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila, iisang Diyos na tunay. Ilan ka? Iisa. Lahat ng Kristiyano, iisa rin Hindi isa, iisa. May emphasis, iisa. Kasi pag isa lang, hindi masyadong emphatic yun Pero pag sinabing, iisa, only one. Lahat ng Kristiyano, pati ikaw, pati ako, tayong lahat Pagka tinanggap mo si Kristo, iisa lang tayo O magbibilang ka pa ba ngayon? Sasabihin mo ba kay San Pablo, mali ka. Kasi ako at saka si Brother Eli, dalawa kami. Sabi ng Biblia, iisa tayo Di ba? Sana maintindihan mo ang bilang ng Biblia, kapatid. Bakit po ba magkaiba yung Diyos ng Muslim at yung Diyos ng Christian? Bakit ba magkaiba ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristiyano? Alam mo kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:8 ng Galacia, ganito, pakibasa kapatid na Daniel. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo nakikilala yung Diyos, maaaring nasa pagkaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Hindi talagang tunay na Diyos Ngayon, merong tunay na Diyos. Sa mundo, maraming kinikilalang Diyos ang mga tao, kapatid. Kagaya ng mga Bombay, kinikilala nilang Diyos mga hayop.
kagaya ng tawag dito, yung baka. Merong mga Bombay kumikilala sa daga, Diyos nila, daga. Nako, sumasalo pa sila sa daga, tapos yung tira ng daga kinakain nila, tapos lumuluhod sila sa daga. Kasi yun ang kanilang Diyos. May sumasamba sa hayop na mga apat ang paa, kagaya ng mga elepante, mga baka, ganun. Kasi nga maraming mga Diyos na kinikilala ang tao. May kanya-kanyang Diyos na itinuro ang iba't ibang mga ministro, mga mangangaral, mga propeta. Kagaya dun sa China, may mga ibang Diyos sila ron. Kagaya sa Hapon, ang Diyos naman nila si Buddha. Kung natatandaan mo yon, napapag-aralan sa high school yon. Ang Diyos ng mga Buddhist ay Buddha. Isang tao yon, Gautama ang pangalan, Gautama Buddha. Si Siddhartha Gautama Buddha na pinanggalingan ng Buddhism, hindi alam nung mga Buddhistang iba, namatay dahil sa pagkain ng nakakalasong kabuti. Lason pala yung nakain niya. Biro mo, yung mga Budista naniniwala, Diyos nila yan. Para mapaniwala mo kung Diyos ko yan, patayin mo na lang ako. Hindi ako maniniwalang Diyos yung Buddha na yan dahil tao lang yan at namatay nga yan Ngayon, ang aming Diyos may anak, kapatid. Ang anak niya ang Panginoong Hesukristo. Nakasulat sa 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang kanyang anak ay binigay niya sa lupa dahil sa kanyang pagmamahal para maligtas ang mga tao. Sino ba yung kanyang anak na ibinigay niya sa lupa na para magligtas sa mga tao? Basahin natin yung 16:16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo yon, yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang kanyang anak na ibinigay niya para magligtas ng mga tao. Ngayon, bakit ako naniniwala sa Diyos na itinuturo sa Biblia na pwede siyang magkaroon ng anak? Basahin natin ang katwiran sa 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ayan ang argumento dyan Yung gumawa ng pakinig, hindi ba pwede siyang makapakinig? Yung gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang sagot, pagka makakagawa ka ng mata, makakakita ka rin. Tinan mo nga yung taong nakakakita. Nakagawa rin tayo ng mata na nakakakita. Yung camera, gawa ng tao yan. Parang mata yan, nakikita kita sa camera, nakikita mo rin ako dahil sa camera ang nakaharap sa akin. Di ba? Yung pakinig, di ba kung nakakarinig, makakagawa rin siya ng pakinig? O, tinan mo yung taong nakakarinig, naintindihan niya bakit siya nakakarinig. Nakagawa rin siya ng pakinig. Itong mic, pakinig yan Yung napakinggan ng mic ko rito, binabato dyan sa inyo sa Pilipinas, naririnig nyo ako. Kaya, kung yung Diyos ay nakagawa ng pakinig, pwede ba siyang makarinig? Siyempre. Siya nga ang gumawa ng pakinig, siya pa ang hindi makarinig. Siya rin ang gumawa ng mata. Pwede ba siyang makakita? Natural. Kaya nga siya marunong gumawa ng matang nakakakita dahil siya mismo nakakakita Anong kasunod nun? Kung siyang gumawa ng bahay bata, yung bahay bata ng babae nakakapanganak, siya pa kaya hindi pwedeng manganak? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya naniniwala ako, ang Diyos namin may anak. I prefer to believe in the God of the Bible.
Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid.